Minsan, habang naglalakad ako sa daan sa gubat, nakasalubong ko si Pagong. Alam niyo naman ako, mabilis ako kumilos. Kaya nang makita kong dahan-dahan siyang naglalakad, hindi ko maiwasang matawa. Tingnan mo ang maliliit mong paa, Pagong. Hindi nakakagulat na ang bagal mo, hindi ka makarating kahit saan yan. At, sige na nga, siguro sobra akong natawa. Medyo nasaktan si Pagong tapos bigla ginulat niya ako. Siguro mabagal ako, sabi niya. Pero matibay ako. Hindi mo ako matatalo. Halos matumba ako sa kakatawa. Sigurado ka, Pagong? Baka mapahiya ka lang. Biro ko. Pero itinuro ni Pagong ang matayog na bundok sa unahan. Magkarera tayo! Hamon niya. Ang unang makarating sa tuktok ang panalo. Nagustuhan ko ang ideyang ito. Tinawag ko ang mga kaibigan ko si Unggoy, si Kambing, at maging si Maliit na Daga para manood. Ito ang magiging pinakanakakatawang bagay kailanman. Naghanda si Unggoy para simulan kami. Handa na ba kayong dalawa? Sabay kaming sumigaw ni Pagong. Handa na! Isa, dalawa, tatlo, go! Sigaw ni Unggoy at umalis kami. Napakabilis kong umabante, sa loob lang ng 1 minuto narating ko na ang paanan ng bundok. Nang lumingon ako, napakalayo na ni Pagong, dahan-dahan pa rin naglalakad habang ang lahat ay nagtatawanan. Pero si Pagong, nagpatuloy lang siya sa paglalakad, hindi pinansin ang tawanan, ni hindi man lang lumingon. Nagsimula akong mainip sa paghihintay sa kanya. Huminto ako, natulog, at nanaginip pa nga ng kaunti. Ibig sabihin, sigurado akong mananalo. Samantala, nagpatuloy si Pagong. Paakyat sa bundok, isang mabagal na hakbang sa bawat pagkakataon. Naunahan pa niya ako habang humihilik ako. Nang hindi humihinto, narating niya ang tuktok ng bundok. Nang sa wakas ay nagising ako at lumingon, wala na si Pagong. Nagmadali ako sa daan, ngunit sa gulat ko, nandoon na siya, nasa finish line na, nakangiti sa lahat. Nang araw na iyon, natuto ako ng isang mahalagang bagay minsan. Ang mabagal at tuloy-tuloy ay talagang nananalo sa karera. At hindi mo dapat pagtawanan ang mga taong gumagawa ng mga bagay ng iba. Baka